Nakaharap ngayon ni Wesley ang pambato mismo na nasa home court Romania, Super GM Bogdan Daniel. Pag nasa home court daw, iba yung laruan eh. Pag basketball yon. Chess ito. Ayan. Grabe ang effort na ginawa po ni Wesley dito. Ang dami nating makukuhang teknik matututunan sa laban na ito. Kaya subaybayan nyo po hanggang dulo sana mga kamatyas. At bago natin i-analyze, sagutan muna natin ang puzzle sa isa sa mga in-upload nating videos kahapon. Ang sabi po ng author dito na nilikha niya noong 1956, why to play and mate in 4 moves by force. Composition lang po ito ha, hindi ito hango sa tunay na laban. Grabe naman pag hango sa tunay na laban yan. Kompleto pawns, kompleto mga pyesa, tapos naubos ang pyesa ng black. Grabe naman. 4 moves made by force, pero inihinto ng editor. Teka muna, hindi ko muna ipapublish ito. Parang may mali. Hindi makita mismo ng editor ang solution. Kaya, teka muna, may mali dito. Pero 4 moves nga, tama. Ito po ang solution mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Rook H7. Ito ang kailangang makita muna sa first move. Ang hirap makita niyan. Ano? Ang layo. Parang walang kinalaman eh. Pag dito gumalaw ang king, takbo doon sa dulo. Ayan. At ilalagay po yung queen sa G7. Para uluhan may buntot, matyas sa ilalim. Pag dito po pumunta, ito naman ang tira. Pagka Rook H7, ang sunod, Bishop A8. Oh. Tapos Queen B7, dyan naman pupunta sa ilalim. Yan ang kailangan makita. Bishop H8, Bishop A8, Queen G7, Queen B7. Pero first move, Rook H7. Yan. Pag nakita yung Rook H7 at galaw ng mga bishops, ulo ng Queen, huli na. Kuha ang 4 moves mate. Ang cute po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application. Download na po kayo. Sa Play Store, sa App Store, madali lang ma-download. Free lang ang paggawa ng account dito. Ready to use na ang application. Magagamit nyo na po pang training. At napakarami pong missions ito mga kamatyas. Tingnan nyo po, i-click ko yan ha. O, ang daming missions na pang training na ang sarap tapusin. Pagka nag-complete ang bars, nako, ibig sabihin, natapos mo yan. Okay, so download na po kayo. White dito si Wesley sa pambato ng Romania. Nag-D4. D5. Knight F6. C4. E6. Knight F3. Dito pa lang yung D5. Ayan, na-advance lang si coach. Napunta po sa Queen's Gambit declined na exchange variation. Kinain. Knight C3. C6 yan talaga yan. Queen C2. Ayan. Dito po ang normal sa proper sequence talaga ng theory nito. Bishop G5. Pero itong Queen C2, ang gusto kasi ni Wesley, wag mapa-develop yung black sa F5. Yung bishop. Di niya type yon, kaya pinigilan niya. Choice naman niya yon. Nag-Knight BD7, develop lang, at nag-Bishop F4. Ayan, iyan pa isang interesting, no? Usually po, Bishop G5 yan eh, pero Bishop F4 ang setup niya. Para pigilan naman yung Bishop sa D6. Pero inistorbo kaagad ni Bogdan. Ayaw niya rin na iniistorbo yung development niya ng Bishop. Bumaba muna si Wesley. Pero bumalik. At saka nag-Bishop G5. Nagbago isip ni Wesley. Kasi po kung babalik dito mga kamatyas, pauulit-ulitin yan. At gusto ni Bogdan, opening pa lang, tabla na tayo, payag ako. 2650 rating ko. 2754 ka. Nako, 100 halos ang diferensyang rating. Tagpas ang rating ni Wesley pag natabla. Kaya, obligado siyang ibahin para play on. Huwag tabla muna. Bishop E7, H3 muna para walang Knight G4. Kasi nagda-Knight G4 po pag gaganyan eh. Knight B6, medyo kakaiba rin ang setup, no? Kasi castling ang normal dyan, pero nag-Knight B6 muna. Gusto muna sigurong i-develop yung bishop sa E6. Nag-E3, syempre, i-develop na rin po ang bishop sa F1. At nag-Knight H5. Tuluyan na nga pong nakipaghamon ng bishop, kinain ni Wesley, at nag-castling queenside. Ayan, dito po, normally sa ganitong setup, nagka-castling ang white sa kingside. Paano ka makakapag-castling pag Bishop D3 may pang-istorbo ka agad? Mangi-istorbo ka agad eh. Yan ang nakakainis dyan, Kaya dito, wala, castling queenside na. Saka balak din talaga ni Wesley ng laban at atakihan. Nag-G6. Ano plano? Yung Bishop ipipilit po sa F5. Tutusukin talaga ng threat ang Queen. Pinirevent ni Wesley. Hindi ka pwede dyan. Nag-Bishop E6. Develop,
King B1. Yan, natural po yan mga kamatsas, no? Ang King B1 prophylactic move after castling queenside kasi po para makaiwas sa mga pambobomba na gagawin ng black. Usually binobomba po yan kapag ang king nasa C-file. Tapos, meron namang diskarte yung A2 pinipressure na aatake yan kapag ang king nasa C1. So, dalawa po ang nasagot ng King B1. Maproteksyonan early yung A2 pawn at makaiwas po sa C-file na po pwedeng gawin ng black dito. At nag-knight G7. Ipipilit talaga yung bishop F5. Pero pumorma na po si Wesley. Pilitin mo lang, mag-E4 ako. Ayun, malakas ang basag sa E-file, sabi ni Wesley. Mag-E4 siya eh. Babasagin eh. Kaya napilitan po si Bogdan ditong mag-castling queenside. Ginaya na si Wesley. O total, diyan ka nag-castling, diyan din magka-castling. So pantay lang. Okay? Nag-knight A4 naman. Ayan. Hinamon ni Wesley ng exchange. Pag kinain, makakatempo siya na nakapwesto ang queen, may pressure sa A7. Pero inayawan ni Bogdan. Yan naman ang new move sa laban na ito. Diyan po na nagka-split ang old lines sa bago. Kasi ang old lines na ginawa na, may knight takes A4, may bishop F5, at may F6 na gumawa na exactly sa posisyon na to. Pero itong King B8, bago po, wala sa libro. Bagong luto. Nag-knight C5 dito. Inayawan naman ni Wesley ang exchange. Kasi po mga kamatyas, no, kaunting kaalaman lang. Pag kinain kasi yan, kain, bagamat double po niyan, pero makapagdaragdag din yan ng tibay shield sa Black King. Matibay yan, solid yan. Hindi basta-basta yan. Taguan yan ng king. O pwedeng gawing panangga sa mga potential attacks na gagawin ng puti. Balik po tayo mga kamatyas. Kaya ginawa ni Wesley, useless din naman pala yung kain dyan. Nag-knight C5 na lang niya. In-improve na lang niya yung position ng knight. May mga pressure pa kahit paano dyan. At nag-bishop F5. Sinalubong na nga po ng exchange. Nag-A4. Okay. Atake na. Nako, ganda. Mag-A5 si Wesley pag tumakbo yung knight. May potential na maka-A6 na i-challenge yung B7. Kapag gumalaw naman yung B7, mawiwik yung C6. Yan po mga basahan dyan eh. So, yung B7 at C6 ang pinag-uusapan dyan pag naka-A5 na ang puti. Pero, inunahan kaagad ni Bogdan ng takbo. Hindi na niya inintay yung gagapang na A5. Ini-4 na, ayan, binasag na sa gitna. Total, naka-ready na naman. Nakakasa na yung tore. Kinain din ng bishop. Knight takes C5 muna. Kinain muna ni Wesley yung bishop. So, nagkaroon ng discovered attack. At nag-knight E6 or knight CE6. Pinangsangga. At dito po nag-bishop E4. Okay, so dito naman po papasok yung positional understanding natin. Positional foundation natin. Kasi kung basta-basta na lang kakain dyan, ay wag. Lugi ang puti. Bakit? Naiwanan po ng isolated queen po ng puti. Kukuntiryahin ng black yan long term. Magro-rook D5, ipapatong yung isang tore, battery. Pag iinitang magaling ang D4. Naku po, may queen F6 pa hanggang sa mapabagsak yan. Lugi po pagdating sa endgame ang may isolated pawn. Kaya, kumbaga maaari sa middle game pa lang, kaya umatras si Wesley, nagbabalak siya na yung kanyang alanganing pawn ibasag na. Mai-exchange na para walang problema gano. 'Di ba? Pero nag-queen C7, handa si Bogdan, sige D5 ka. Okay lang ako. Nakaabang pero ayaw ni Wesley itira yung D5. Siguro kung si Magnus ang kalaban ni Wesley, gagawin niya yan. Ano kung matabla? Magnus Carlsen yan eh. Depende yun sa kalaban ang pagpili ng talagang totally patablang laban. Kasi nga 100 ang diferensya sa rating eh. Hanggat maaari, tendency si Wesley, pipilitin yan mga kamatyas. Hindi siya papayag ng ganun-ganun lang. Kaya nag-queen B3. Mag-D5 man, at least iwas sa queen to queen, di ba? Nag-F5, inatake ang bishop. Dito, nasurpresa ang maraming nanonood sa live. No? Pagtira ng F5, may nilabas po na brilliant move si Wesley na nakakagulat. Di rin nakita ni Bogdan yun, may ganun pala. Double exclamation point, napure ng computer. Sige po, pakiguess nyo yun. Sa ilang sandali lamang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Eto. Boom!
May kain na pala doon. Hindi sinabi ni Wesley, hindi na-inform si Bogdan. Kinain. D5. Siyempre, kailangan may habol. Pero ito po, itong nakita ni Wesley Bishop takes, pinag-isipan niyang mabuti yon. Lahat ng sangay-sangay no, di pwedeng bitin yan. At nag-Queen B6 po si Bogdan. Ito po yung isa sa inanalyze niya na aking binabanggit, ano? Knight C5. Paano kung itakbo yung knight? Para mapanatiling one piece up pa rin ng black. Eh, bitin din naman ang queen. May counter din naman. Ito po ang laman niyan. Kakainin. Takes. Kakain muna doon. Tinan niyo po nakita ni Wesley, ha. Iyon. Rook E7 threat ang knight. Kapag iniwas ang knight, todas. C7 check. Papasok ngayon si Todasinov na taga-Russia. Todas yan. C7. Kuha ang tore. At dito, mapupuwersang kainin na lang yung pawn. Yun, no? Himbis sa kainin nyo, no? Meron pang pasakali ang computer. May knight E5 pa. May pampahinog pa eh. O, yan po ang tira ng computer dito, no? Pero kung ako, gusto ko na kainin yun. Gusto ko na bawiin kagad eh. Ayan, maganda po ang positional advantage dito ang white kasi ang rook nasa 7th rank control na. Okay po, mga kamatsas, balik po tayo. Kaya na-analyze din naman ni Bogdan yun, di pala makakaligtas yung knight. Ba't kailangan igalaw pa? Makakakontrol pa yung white sa 7th rank. So, pinili na lang niya yung queen to queen talaga. Obligado makipag queen to queen, no? Hindi pwede makawala si Wesley doon. Rook to rook, di rin pwede makawala. And then knight takes E6. So, gusto talaga, nararamdaman ko talaga kay Bogdan, gusto niya talaga ng tabla eh. Oh, tabla lang. Pero, siguro maaaring technique din yon para intayin naman niya si Wesley bumalagbag at magpilit. Yun naman ang magiging mitya para ma-upset niya si Wesley. So, merong ganung teknikan eh. Okay, bumalagbag ka ng pilit. Kung tabla, okay lang. Feeling winning pa rin ako. Pag na bumalagbag at pinipilit mo talaga, Todasinov ka. O, yan. Todas. Nag-knight E5. Okay, tingnan natin kung paano balagbag gagawin ni Wesley. Nag-knight F4. Inatake ang G2 at H3. Nako, ano isasalba dyan? Mikhail Tal, mentality and mind setting. Oh, sabi ni Tal, may inatake sa kanya, hanap siya ng atake, kainin mo na yan, sa'yo na yan. Yan ang priority ni Tal, sinunod ni Wesley. Natandaan ko yung sinabi ni Tal, sabi ni Wesley. Sabi ni Tal kasi yun eh, natandaan ni Wesley. Rook D7, kailangan kumounter ka, humanap ka ng mga something-something, ibigay mo pa yung tiniret sa'yo. Kinagat nga ni Bogdan. Pero may knight F7. Ayun, threat ang tore. Tumakbo, nag-knight D6, threat uli ang tore, threat ang B7, threat ang H7, multiple threats, at nag-rook C6 dito. Anytime, pwede na pong capturein yung B7. Pero dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, bakit naman hindi nag-rook C7? Para depensahan yung B7. Meron kasing rook C8 check, King A7, knight B5, King A6, rook A8, matyas. Okay, saklap ng pagkamatyas na kapalaran pagkaganyan. Balik tayo kaya na obliga si Bogdan mag-rook C6 lang. Pero another matured na tira to. Kung ako na naman ng puti, gustong-gusto, hayok na ako, kainin yung B7 eh. Gusto ko na bawiin para masabing nakapalo, no? Nakapalag. Pero itong B4, yan ang mga binibiling pahinog, mga kamatyas. Idea ng B4, mag-B5. Tapos tipong kain, pag nawala na yung depensa ng B6 na paalis ang tore. So may mga ganun ano. Ang ganda ng B4. Nag-knight F4 si Bogdan. Nasa isip niya, walang mangyayari kung ang knight ko nandyan lang. Knight F4, may threat pa sa H3. Nakakapanggulo pa. No? Unang tingin sa human side. Pero mga kamatyas, sa computer, ito po ang tira. Mahirap makita yung tira ng computer. Alam nyo accurate dito? Ang hirap makita. B5. Sino makakakita niyan? Pambira naman tira yan. Unang-una, nakakailang kainan ng knight. Pero pag knight takes B5, sabay knight F4. So no worries, check, may harang lang. Akalain nyo, ibibigay lang yung B-pawn sabay knight F4, umayos na kagad. Ayun, medyo malawak-lawak pang pag-aaral ito, malayo-layong understanding yan mga kamatyas. Pero dito tayo sa abot ng ating pangunawa. Knight F4, ako man ang black, yan din gagawin ko eh. Bad move nga lang din. B5 ni Wesley, saka nag-rook C7 na si Bogdan. O, pwede na to. Check, ganon. Ayan, wala nang knight B5. Kaya okay na yung landing ng rook C7 kasi yung B5 square, okupado na mga kamatyas.
Wala nang worries na baka malundagan pa doon, kagaya ng nakita natin na Matias. Yun nga lang dito mga Kamatyas sa portion na ito, tumira ng H4 si Wesley, nang hinayang siya sa pawn H3. Yun nga lang, ito po no, isasama ko ito sa aking Kamatyas Summer Online Advanced Level Endgame Study. Bakit ko nasabing pang advance? Kasi po, ang tira ito dapat eh. Yan dapat. Tingnan nyo mga Kamatyas sa Knight C8 check. O kain. Kain. Variation 2, mamaya tingnan natin yung King B8. Dito muna tayo sa kain-kain. Konting kaalaman lang po sa endgame ha, pasensya na po. Knight takes H3. F3 kasi naka-threat eh. O halimbawa habulin. Knight G5 habulin. Magro-rook C3. Ayun. Rook C3 lang para depensahan. Na dito, hindi pinasok ni Wesley ito kasi natatanaw niya masyadong solid and massive yung pass po ng black sa king side. Dito totally talaga, yung king, wala na talaga magagawa yan kahit bumabayan, nababakuran, di makakalabas eh. So ang gagana na lang dito, knight at yung mga pawns. Pero ano yung galaw? Halimbawa, mag h5, may king c2. Mag h4, may king d2. Mag h3, may king e3. Mag h2, saka bababa. Kuha yung pawn. Kaya dito sa portion na ito, hindi pwedeng magtutulak-tulak lang ang black ng pawns. Hindi pwede dahil makukuha lang yan. Mapipitas lang yan. At kapag napitas yan, next na babagsak dyan yung ibang mga pawns. Sa madaling sabi, winning po ang white dito. Pero ito pong portion na ito ay pang advanced endgame study. Oo, kaya gusto nyo pong humabol sa Summer Online Chess Clinic, pwede pa po. Ang day 4, bukas po, ang 4th session live via Zoom at Facebook group ang live natin. Kung gusto nyo pang humabol, pwede. Paano yung mga na-miss na lessons? Naka-record po sa Facebook group. Mapapanood nyo day 1, day 2, day 3. Ganun din, habol nyo pa rin. Kaya don't miss out mga Kamatyas ang opportunity matuto, ma-enhance ang ating skill at ang ating kaalaman sa chess. Ayan, ito i-insert ko to sa isa sa mga paparating na session sa advanced lesson. Hindi siya pang intermediate, advanced eh. Kaya nga hindi pinasok ni Wesley mga Kamatyas eh. Hindi pinasok ni Wesley to kasi natatanaw niya, pag nag-knight c8, kain-kain, baka makuha yung pawn niya, iniisip niya yung solid pawns ng black, parang feeling niya baka tabla lang din. Hindi naman siya totally talo, baka natatanaw niya, may tabla ang black. Oh, pero etong accurate. Isa pang variation na nabanggit ko, what if hindi naman kainin? Paano kung mag-king b8 lang? Knight takes b6. Tingnan niyo po mga Kamatyas ha, obligado dito uli yan kasi nag-check, 'di ba? A5, aray ko! Walang pangpigil. Rook C8, kain. Matyas, oh. Walang pamigil, oh. Yun, oh. Rook A8 is coming. Todasinov, mga Kamatyas. Ayun, lagi nating naririnig yung Todasinov, ano? Ano kaya magano ko ng t-shirt? Kamatyas, Todasinov. Nauso yung pangalang Todasinov sa salitang Todas. Oh, yun, no? Russian Todasinov, eh. Okay, balik tayo, mga Kamatyas, no? H4. Ang ginawa ni Wesley. Oh, ayun, nag-rook C5 na. Rook C5. Nag-rook D7, binalikan yung B7. Knight D5. Okay. Ayun, nag-king B2. Humabuse uli si Wesley. Na dito ang tamang tira pala mga Kamatyas, kainin na yun. Kainin na. Yung pawn sa B7, kahit wag munang kainin yan eh. Ito muna, para pag nakuha ito, magtuloy-tuloy, makakomplicate ng yung matinding pass pawn yan pag nawala yung G6 eh. Pero kailangan mo nang kunin yung ugat ng G6. Rook H7, tapos mamaya kainin to, and then pass pawn. So, kaya yan ang pinapagawa ng computer eh. Pero, mga Kamatyas, King B2 ginawa ni Wesley. Na ilang siya sa paparating na Knight C3 check, makukuha yung pawn niya sa A4. Ayun, yun ang medyo kailangang i-improve pa ni Wesley. Meron siya mga kinaiilangan na dapat pala ibigay na. O, pero naiilang siya kaya niya iniiwasan nga eh. Nag-rook C7 yun lang mga Kamatyas. Isang tira lang. Oh, naka-recover kagad. Paano ngayon ang B7? Paano ang H7? Paano makakain? Pero binalikan ni Wesley yung D8. Nag-aabang pa rin. Umaasa pa rin na makatira siya ng Knight C8. Pero on time na naman. Grabe. Naka-update na. On time. Pigil ang mga dapat gawin ng puti na pipigilan. Nag-F4 muna si Wesley. At nag-H6. Nag-King B3, nag-Rook C5. Ayun, kumabuse na naman. Okay, bumad move. Dapat daw po ang tira ay Rook C1. Para may mga gulo-gulo check, mga ganon-ganon.
O kaya mga rook F1 kain yun, ano, mga ganun, ano. Pero sa C5 lumanding eh. Nag-rook D7 si Wesley. Binalikan yung B7 na bad moban. Dito po mga kamatyas, kung nakita ni Wesley ito matinding tira. Rook E8 ang matindi. Winning siya, oh. Yan ang matindi. Kasi kung babalik po ang tore para depensahan ang knight, ay hindi pwede kakainin yung knight. Takes mayroong knight C8. Ayan, oh. Under ng tactical motif. May fork double attack. Ayan, sa intermediate ko po tinuturo yung tactical motifs naman. Ayun. Kain. Okay? White wins. O, balik tayo mga kamatyas. May ganun, ano? Kung kumounter naman, ito pinakatamang tira. Kailangan kumounter. Pag kinain ito, kain yon. Ito naman ang gagawin. May knight F7. Iyahang pa rin yung knight na under threat. Hang din yung pawn sa H6. Pag nag-rook D7 depensa, knight E5. Aba, liliko pala dyan. At kapag nag-rook C7, saka mag-rook D8. Ay, grabe. Mga pang sugswang-sugswang lang. Ganun-ganun lang. Paano pag nag-H5? Sabay rook D6 kukunin yon, yung pawn sa G6. Etc. etc. Medyo malawak-lawak pa po yan mga kamatyas. Ano? Balik tayo sa nangyari talaga. Ang ginawa ni Wesley, nag-rook D7, nag-knight D5, tineret ang pawn sa F4, kinain yung B7, king A8, at nag-rook D7, bumalik uli. Check, king B2, rook F3. Ayan, sa isip ni Bogdan, kailangan ko ng kumounter. Kailangan talaga yun. Knight F7, tineret ang pawn H6. Knight C3 muna, tineret ang pawn sa A4. Rook D4, binabaan muna, depensa. Depensa na rin po sa pawn na F4. Knight E2, double. Bumalik si Wesley, pumunta naman sa D6 para atakihin yung B6 at G6. Bumalik ulit. Ayun, tineret uli ang pawn sa A4. Napabalik. Knight E2, draw. 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 Ayun. Tinuluyan na ni West na kuhanin yung pawn G6. Wala. Laban. Kinain yung pawn with check. Ilag. At nag-H5. Inilag muna yung under threat pawn. Rook G5 hinabol. Check muna. Angat. Kinain yung pawn sa F4 at kinain ang pawn sa H5. Hanggang dulo, hanggat maaari mga kamatyas, pipilitin talaga ni Wesley ito. Dahil nga sa diferensya ng rating. At isa na rin po nasa likod ng isip nila. Baka hindi, syempre mahirap sabihin yon. Pero ako na-experience ko yun eh. Na kapag dadaan ka sa round robin, kalaban mo ay pinakamababa ang rating. Weakest link sa tournament, kumbaga, no? Pero lahat naman sila malakas. Tinuturing nilang bonus round yan. O, kami sa UAAP noon, ganun eh. Pag madadaanan naming makalaban yung school na yon na laging talo, kailangan manalo din kami sa laging talo na yon. Tinuturing naming pahinga at bonus round yon. Pero kailangan trabahuin. Pero alam namin, bonus yun, pakain yung team na yon. Ayun. Sa isip lang namin yan, pero hindi namin sinasabi na, yan, yung team na yan, pakain yan. Hindi ganun, syempre. Sa isip lang namin yon. Alam na mga UAAP players yan at NCAA players na nanonood ngayon, nakaka-relate yung mga yan. May mga team or players talaga na nasa isip, pakain bonus. Kaya ito, di man magsalita si Wesley, talagang sa lineup ng round robin na yan, pakain yan si Bogdan. Kaya kailangan pilitin. Bonus round yan, ika nga. Balik tayo, knight C5 check. King E3, rook E4 check, king F3. O, knight E6. Pag kinain to, kakain dito sa H4. No? Check muna, king A7. Kasi pag nag-king B7, di pwede po. Knight D6 double. Tangay ang tore. Nag-H5. O, yan na. Ito naman yung panibagong komplikasyon. Check muna. King E3, check ulit. King F3, check ulit. Draw. Ayun. Pag sa pangatlong tira, binabago ni Wesley. Paasa. Pinapaasa. Pangatlo babaguhin din. Kasi hindi pwedeng threefold eh. Matatabla. Okay. H6. Check muna. Ayun. Ayun. Dahil sila po ay nasa blitz time control na, hindi na rin may iwasang may mga kabyos-kabyos, mga mali-maling magagawa. Ang accurate po is F4 kagad. Push kagad. O, chumik pa. King C4. Namali naman si Wesley. Dapat daw po ang tamang hakbang. King D2. Para kung magtulak-tulak man yan, at least malapit lang po yung king. Ano? O, pero nag-king C4. F4. Good move. Rook E8. Threat sa pawn. As a knight. Knight C5. Nag-rook E5. Ano plano? Pag nag-push ba gaganon? Magro-rook behind control.
Nag-push, ayun na nga, pumunta na nga sa likod para hindi maka-progress ng todo yung pass pawn. Ganon din naman, yung pass pawn ni Wesley, di makatulak, may nagbabanta. Knight E4, ipipilit pong itulak talaga yung pass pawn. Nag-king D5. Okay, sumugod na si Wesley. Target square niya is yung C6. Nag-knight F2. Aba, medyo kakaiba. Kasi naka-threat din pala yung knight at the same time. Oo, kailangan umiwas. Nag-king C6, knight D3, ayun. Yan po ang endgame. Isang mali mo lang, nako, ang laki kagad ng evaluation bar na pagbabago. Tingnan nyo dapat ang tira daw is knight G4 para talagang kuhanin na yung pawn sa H6, kuhanin na kagad. Knight G4 ang tira, halos equal lang. Pero dahil nag-knight D3, tingnan nyo po ang itinaas ng evaluation bar. Decisive advantage kagad si Wesley. Winning na talaga. Nag-king C7, another accurate move. Malaman niyang king C7, malalim yan nakita ni Wesley. Nag-F2, para yung tore, mapako na rin sa F-file, hindi basta-basta makagala, kababantay dyan na sa pawn na yan. Nag-knight D8, ayan na po. So ang threat, knight C6, king A8, rook F8, matchas. Yan ang paparating. Kaya obligadong saluhin talaga ni Bogdan yung paparating po na knight Pero ano ba dapat ang tira? Knight B4 nga, force nga. At kinain muna ni Wesley para wala ng panggulo. Tingnan nyo, luminis mga kamatyas, Luminis. Kinain din yung pawn sa H6. Nawala din yung pang-complicate na pass pawn. Yun nga lang, ang diferensya, yung king ay talagang nakapwesto na. At ito yung mga binibiling tira mga kamatyas. I-guess nyo po uli. Pakitingnan nyo po, may accurate move dito si Wesley na talagang napapalakpak ako nung nakita kong ginawa yun. Accurate talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po. Ganda ng tiro. Yan, rook dito. Isasama ko rin ito sa advanced lesson study ng endgame. Ang gandang pag-aralan yung mga ganito Rook D2. Tingnan nyo para mapigilan yung mga panggugulong magawa ng knight dyan. May knight D5 check, guguluhin yung pwesto ng king. Ganda-ganda na nga Diba? Check muna, sabay king C8. Biriin nyo, yung mga paislog-islog na gano'n, Nag-rook H5, threat ang pawn B5, rook D7 check, king A8, at nag-knight E6. Pag kinain po kasi ito, may knight C7, double. Yan. Pero dito po mga kamatyas, may simpleng mabilis na panalo. Knight C6 kagad. Na-miss ni Wesley yan. Threatening directly, matchas sa A7. Ayun, yan. Variation 1, kain. Variation 2, rook H8 check. Tingnan muna natin to. Pag kinain po kasi kain, ang lapit na kasi ng pass pawn. Lapit na yan. Halimbawa, gumanon. Tingnan nyo, may rook D6 lang pala technique dito. Sige nga, pagka tumulak dito, tulak doon, threatening matchas. So, check muna para guluhin ang diskarte. Rook D8. Halimbawa, ganun ulit. Dito na lang para di makaalis yung king. May rook E8. Pag nag-push, king D8. Pag nag-push, may C8 queen na nga pala. Kakainin na, obligado na palang kainin. Talo. Check pa. Sabay pagka gumanon, dito na lang. Pagka nag-push, check, matchas. Okay, variation 1 yan. Teka muna mga kamatyas, Wait lang po, gusto lang natin tingnan. Variation 2. Paano kung mag-rook H8 check? King C7 lang. Okay, yun ang importante ng tore sa D-file, Walang check talaga pagka saan pupunta to? Pag kinain kasi kain, nakita na natin ang itsura nun. Paano kung umiwas lang? Kakainin lang ito. Threatening matchas sa A7. Wala talaga. Todasinob talaga mga kamatyas. Balik po tayo. Okay na, understood na. Ngayon, pero ginawa ni Wesley, knight E6. Balik tayo, chumek doon. Knight D8. Ay, binigyan ng pagkakataon si Wesley maibalik or magawa na yung nakita natin. Knight C6. Kinain, kain. At nag-B5. Nag-C7. Naku po, isang tira na lang. Graduate na yung pawn. King A7. Ayan, para hindi na matimingan ng rook D8. Yung may mga check mamaya, Nag-rook D8. Rook H7 kasi aalis na Ang kulit ng diskarte ni Wesley. King D7, anytime magpo-promote na. Kaya ginawa ni Bogdan tamang-tama. Kulungin ang king na wag makalabas ng ganun-ganun lang. Pero nag-rook E8. Ayun! Diyan po kumabyos mga kamatyas. Kumabyos.
Dapat daw po ang tira dito ay, yun no, Rook D5 ang perfect move. Kasi tinan nyo diferensya, Rook E8, tinan nyo, equal, oh. Equal ka agad, oh. Kita nyo diferensya ng endgame, no? Rook D5 ang tamang tira. So bakit po Rook D5? Isa-isahin natin mga kamatyas. Halimbawa kung mag-King B6, depensahan ito at may threat pa. Ang gagawin po kasi Rook D6 check. Pag nag-King C5, may Rook D7. I-challenge muna. Kasi po, bakit kailangan gumanon? Unang-una naka-threat ano? Tapos makaiwas din po sa kain doon. May kain kasi. O Rook D7 muna. Tapos ang gagawin dyan, check yan. Tapos mag-Rook D8. Tapos gaganito uli. O yan, dito na ngayon pupunta. Tingnan nyo po ha. Pag kinain, kain, ayun o, B4, Rook B8. Tandaan nyo po itong position na to mga kamatyas ha. Tandaan nyo po. Tingnan nyo po ha kung paano ipapanalo ng swabe ng white ito. Black to play no. King C4. May King A6. B3, King A5. King C3, King A4. B2, ayun. On time na makakarating yung king para hulihin yung pawn. Huli. King move and then kain. Yan ang accurate. Pero tingnan nyo po yung nangyari. Diferensya sa naging laban. Tingnan nyo po ha. Rook E8 ginawa ni Wesley. Naka-King B6, good move. Threat ang pawn. Chumek. King C5. Nag-King D8. Magkukwin na. Kinain na po yung pawn. Takes. Yan ang diferensya. Nang ang tore dapat nandun sa nakita nating analysis. Rook behind pass pawn dapat. Yan sa mga nanonood po na advanced level under ng Summer Chess Clinic ng Kamatyas. Rook B8, Rook behind pass pawn. Tinalakay natin yan sa ating third day session live, di ba? Rook behind pass pawn, ang importansya ng laging ang rook nasa likod ng pass pawn ng kalaban. Tingnan niyo po, diferensya ng wala sa behind. King B7, B3. Hindi makakatulak-tulak yan kung ang tore nandun eh. Gagamit ng tempo sana ng king eh. Kaso, prente-prente yung king eh. King B4. Ayun di rin makakatungtong sa B4 yan kung ang rook nasa B8. Tingnan nyo po diferensya. Gumanon. Yan ang diferensya nangyari. Yung kinain na ni Wesley. Tabla. Bakit po kinain mga kamatyas? Kasi wala na rin eh. Ilapit yung king, gaganon eh. Baba, gaganon lang. Iwas, gaganon lang. Magkukwin na. Check, gaganon lang. Ang layo ng king. Nakita nyo po yung difference ng yung nangyaring, balik tayo dito sa proper solution ng rook and pawn ending na to. White to play and win. Puzzle eh. Rook D5, hindi rook E8 yun ang ginawa ni Wesley eh. Rook D5 tayo. Again, tingnan nyo po diferensya. Okay? Kain-kain. Ganun din naman ang nangyari. Pero difference ng rook E6 sa maka-rook B8 kagad. B4, rook B8 on time. Ang daan dito, ayan ayun ganda nung solution. Ayun Eksakto. Ang galing. Okay po, sana po natuto kayo dito mga kamatyas. Again, habol po kayo sa Kamatyas Online Summer Clinic natin. Marami kayong matututunan ng mga endgame techniques. Ayan, tinuturo po natin doon. Pwede pang umabol. Lahat ng mga na-miss nyong lessons, live, mapapanood nyo pa rin dahil recorded lang po sa ating Facebook group. So, makakahabol pa po kayo. Bukas ang Day 4 live session ng beginner, intermediate, and advanced. Okay po? Link nasa comment section below lang. Alright, ito po yung kanilang standing. Sino na ba ang leading sa kanila mga kamatyas? Ito na po. Ganda ng pagkapanalo ni Kaymer kahapon. Sino ba tinalo niya kahapon? Ganda ng pagkapanalo niya eh. Laro niya kay MBL, yung sumusuki kay Wesley. Tinagpas lang ni Kaymer. Yan po, nangunguna with 3 points. Sumunod sila Giri, Van Forest, Prague, 2.5 points. Sumunod na si Wesley, 2 points at katay niya si MBL. Pero mahaba-haba pa pong journey ito. Single round robin. So marami pa mangyayari. Expect nating maglalaban sa round number 5, MBL versus Van Forest, Bogdan, Caruana, Prague versus Wesley, Giri, Kaymer, Perusia, and Sindarov. So, abangan po natin magiging resulta, especially ni Wesley. So, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo. Salamat sa inyong pagkatsaga hanggang sa mga oras na to na nanonood pa rin kayo. Kung kayo nanonood pa, pakitype naman po, Duluwacious. Meron nag-message, Duluwacious daw. Comment naman po kayo mga kamatyas. Ang inyong munting comment ay malaking suporta po sa pag-promote ng video na ito. Maraming pong salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.